Amen po. So nabasa kanina ni Ate Faye yung sa Revelation. Revelation is talk about the 7 churches. Ito yung Ephesians, Smyrna, Philadelphia. Pero dito sa Revelation chapter 2, verse 1 to 7, ito ay natutungkol sa Ephesian churches. Sabi dito, tingnan po natin dito sa verse 2, kasi naano na po ni Ate Faye kanina. I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil. So the church of Ephesians. Makikita natin dito na itong Ephesians. So ito po, you have persevere and have patience and have labored for my name's sake, sabi dito, and have not become weary. Nevertheless, sabi dito, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else, sabi dito, my warning, I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Pagkatapos noon, but this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So makikita natin dito, ano nga bang Ephesian churches? Ang Ephesian church, sabi dito, it's a spiritually strong church founded and taught by Apostle Paul. Di ba siya yung nag-found niyan? And the other apostles. Sino yung kasama ni Apostle Paul? Si Priscilla, si Aquila, and si Apollos. So the Ephesian church was located in the unique city of Ephesus. So makikita natin dito, nung inimpusahan ni Paul, itong dito sa church na to, he was founded, di po ba? So dito sa Ephesus, makikita natin dito kung ano yung mga katangian nila, the Ephesian churches, kung ano yung mga ginagawa nila. So tignan po natin. The beginning of that church, in terms of its identity as a church, really are brought to us in Acts 19 verse 8. So makikita natin dito, nag-umpisa nung si Paul ay nag-preach. Sabi dito, Paul entered the synagogue, continued speaking boldly for 3 months, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Pero anong nangyari? Merong mga sumalungat, di po ba? Yung naging disobedient sila. So anong nangyari? Sila ay umalis at pumunta for 2 years in Tyrannus, and then they spread yung salita ng Panginoon, and then nag-ano sila doon sa Ephesus for 2 years. So this church was born, itong simbahan na to was born in unbelievable time, miracles, powerful preaching, the word spread, the other churches were founded. So makikita natin dito na nagkaroon ng riot, di po ba? Kasi during that time, nung si Paul ay nag-preach, maraming mga na-convert, di po ba? So sabi dito, other churches were founded. So ano yung mga sumunod? Smyrna, di po ba? Kasi parang itong Ephesians, siya yung mother church. Parang siya yung pioneer. Tapos sumunod na lang yung ibang church ng Smyrna, Philadelphia, yun po yun. So, people turning from idols. So, nung nag-ano si Paul, marami ang turning from idols kasi they are worshiping yung goddess na si Artemis ba or Diana. Yun. So, they are worshiping the idols. Turning from the occult. So, mahilig sila sa magic, evil practices, and then burning their magic books at tremendous price. During that time, meron daw accountant, literally. Mayroong accountant, nung sinusurrender na nila yung mga libro ng mga practices nila, yung mga magic books. Sabi dito, the putting idol makers who made the silver gold gods out of business, creating riot in the city wherein the union of idol workers found out about it. During that time, nung sinurrender na nila yung mga libro, literally, mayroong mga accountant na binibilang kung magkano ang presyo ng libro na yon. Ang nakalagay doon is $50,000. Ang nakalagay doon, the prices, yung mga sinunog. Kasi nga, nag-ano sila sa mga idols. Di po ba? So, nung nag-ano noon, and then, anong nangyari? Diba kapag ang tawag dito, kalakaran, kapag nagbebenta ka ng mga carvings, mga image, pag once na nag-ano na si Paul, so nalugi na.
'Di ba wala nang bumibili ng mga ng mga yung mga natin ribo-revolto, 'di ba ganyan, mga image, wala na. So nalugi na, na-fall yung mga business during that time. So ang nangyari is nagkaroon ng riot doon sa city na yon. Kaya makikita natin dito na nagulo. Nagulo during that time kasi si Paul is pinakita niya kung ano yung katotohanan at maraming tao ang nagbalik loob sa ating Panginoong Jesus. No, makikita natin dito sa ating pag-usapan, meron tayong tatlo. So mayroong commendation, may condemnation, or yung pagtuligsa. Number 3 is command. Under ng command is mayroong tatlo na nakapaloob dito. Remember, repent, and repeat. Inano ni Pastor Julius during that time yung na natin. So, punta po tayo doon sa commendation. Anong nakalagay doon sa verse 2? I know your works. Alam ko kung ano ang inyong ginagawa. Your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil. Ang Ephesian church, they are the separated people. So, kumbaga, tinitest nila, they are practically, doctrinally pure. So, they are separated. Makikita natin dito na yung pagpapagal nila, their patience, makikita natin dito yung, anong tawag doon, yung kopos ba yun, yung labor that when it comes to exhaustion, yung talagang pagpapagal nila. Ganito ang mga Ephesian church. So their labor, their patience, their endurance, di po ba? And they cannot bear those who are evil. Kung kinamumuhian nila yung masama. Hindi lang yung masasama, kundi yung masasamang gawi. Di po ba? And you have tested those who say that they are apostles and are not. So they are purity, soundly doctrine. They are purity and soundly doctrine. So ano sila sa doktrina? Di po ba? And then kapag merong ministers, nakalagay doon sa 2 John, hindi ko pa naano dito, that they are able to test the apostles, the ministers, kung talaga ba sila ay genuine na ministers ng ating Panginoon. So alam nila, they have the discernment, spiritual discernment. Amen. Mabilis po ba? Nasusundan po? Amen. Pasensya na, para akong nagmamadali. So you have tested, sabi dito sa apostles, and have found them liars. You have persevered and have patience and have labored for my name's sake. Yung ginagawa nila, yung kanilang pagpapagal, they are doing it sa pangalan ng ating Panginoon. And have not become weary. Hindi sila tumhinto. Hindi sila, nakaramdam man sila ng pagod, pero continuous pa rin sila. Kagaya sa transport ministry. Sila yung unang gumigising sa umaga. Nakakaramdam sila ng pagod, puyat, piyabal. Siya yung unang nagigising. O patulog pa lang yung iba, gising na siya. May po ba? O gising na si Kuya Val. O praise God sa buhay ni Kuya Val, kahit ganun yung edad niya, pero diba, aga niyang gumising. So makikita natin dito, they become not weary. So sa transport ministry, agang gigising, di ba, magsusundo, babalik ka kapag merong hindi, wala kulang ang transpo, babalik ka, di ba? So sige lang, for the glory of God, for the name of Jesus, sa ating Panginoon. Sa music ministry, kapag hindi available si ate or si kuya, gagawin. Kasi nga, kailangan. Di ba, kailangan. Kapag wala sa multimedia, kapag merong wala sa kanila, so kailangan talagang may kikilos sa multimedia kasi hindi pwedeng walang yung mga sounds, yung technical, yung pag-arrange nito. So gagawin yon. So napapagod sila, pero sila ay nagpatuloy, hindi sila huminto. Ito yung katangian ng mga Ephesian churches. But this you have, sabi dito, makikita natin dito, you have that you hate the deeds of the Nicolaitans. Ano ba yung Nicolaitans? Nabanggit ito dun sa Revelation chapter 2 verse 15 to 16, that they are the one who did, sabi dito, which I also hate. Yung mga taga-Ephesians, kinamumuhian nila ang gawa ng mga Nicolaitans. Ano nga ba yung gawa ng mga Nicolaitans? Which is the immorality and idolatry.
Yun yung commendation ng ating Panginoon. Pinuri sila. Ito yung ginawa ng mga Ephesian churches. Ganito rin ba tayo dito sa church? Alam ng Diyos ang ating ginagawa. God knows what is our motives. God knows what is our intention. Yung pagpapagal mo, alam ng Diyos yan kung para saan mo ito ginagawa. Kung ito ba ay parang pagpapanggap lang, alam ng Diyos yun kung ano yung ating nasa puso. Yung ating pasensya, yung endurance, yung perseverance natin. Alam ng Diyos yun. So makikita natin dito, the commendation of the Ephesian churches, pinuri ito ng ating Panginoon. So sila ay, Ephesian churches they are more on services. Diba? Services, yung mga tawag dito, yung pagkilos sa mga ministry, ganyan. They are the busy churches. Busy sila. They are busy in the Bible study, sa mga ministry, sa anuman, busy. They are all, di ba sa atin, we are, tawag dito, within 1 week, marami tayong mga programs, di po ba? So makikita natin dito, na ganito ang mga Ephesian churches. Busy sila. They are busy sa kaharian ng ating Panginoon. But one thing, meron silang na-detect. Yes, they are busy in the ministry. Busy sa pagpapaawit. They are always present sa praise and worship. They are always present every Friday. Multimedia, kitchen, transpo, admin. They are busy. We are doing the task. We are doing the task. Ginagawa natin ito. For the name of Jesus, for my name's sake, sabi nito. At hindi tayo napagod. Kung nakaramdam man tayo ng pagod, patuloy pa rin. Ano yung sabi dun sa Galatians chapter 6 verse 9? Do not be weary. Sabi dito sa paggawa ng mabuti because in the long run, sabi dito tayo ay mag-aani. Tignan nga natin Galatians, hindi ko po nalagay dyan. Galatians chapter 6 verse 9. Due season, sabi dito, tayo ay we will reap, sabi dito, no? We will reap harvest if we do not give up. Yun. So makikita natin dito, the Ephesian churches, they don't give up. They're still continue doing the service. Ginagawa nila yung kanilang pagpapagal para sa ating Panginoon, and they are continue in service, in sanctification, and steadfast yung kanilang perseverance tsaka endurance. Pero dito sa verse 4 or verse 5, merong ditong tinuligsa ang ating Panginoon. Amen po. And palakpak naman dyan para hindi tayo antukin. Amen, praise God. So sa Revelation chapter 2 verse 4, sabi dito merong condemnation. Condemnation is tinuligsa. Merong tawag dito, merong isa. Nasita sila, merong napuna. Merong napuna ang ating Panginoon. Di ba sabi natin sa umpisa kanina, God, search and examine our heart. Kung alam natin, during the worship service, kung sa atin, kapag pumunta tayo, halimbawa kung during that time in Ephesian churches, kapag ikaw ay dadalo, it seems like perfect ang Ephesian church. Kasi they are doing it. Sabi, pero sa labas, sabi dito, makikita natin na sa labas, parang talagang perfect yung church na yon. Pero ang Panginoon, alam niya, God is not mistaken to diagnose ang Ephesian church na to. Kasi sa mga doktor, when we go and consult the doctor, di ba may ma-diagnose tayo kung minsan? Sinabi na meron kang TB pero wala naman pala. Na-misdiagnose ka. Nasubukan nyo na ba yon? O especially sa stool, di ba nag-submit ka ng stool, nagkapalit. Di ba? Yung ang tawag dito, negligence ng medtech. Di ba? Nabda-diagnose doon, ganito, may ano ka doon sa pupo mo, pero wala naman pala, di binigyan ka ng gamot, na-misdiagnose. Then ang doktor nagbigay ng gamot. Pero ang Panginoon, never siyang nagkamali. So makikita natin dito, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, God is
talking to these churches. Nevertheless, I have this against you that you have left your first love. Ang sabi dito, nevertheless means, despite all the good in the Ephesian church, there is something seriously wrong. So sa lahat ng mga puri, commendation na binigay ng ating Panginoon sa Ephesian churches, meron siyang isang napansin. I have this against you that you have left your first love. Ano nga bang first love? Sino na-in-love dito? Lahat na tayo na-in-love, di ba? Sino hindi nakaranas ng ano dito? First love. First love never dies. Sino hindi nakaranas dito? Si Irene? Nako. Sabi dito, lahat ng ginawa ng mga Ephesian churches, merong napansin ng ating Panginoon. And they have left their first love. Ano nga ba yung first love? Sabi dito, they have left, not lost. Ang sabi dito, they once had a love that they don't have it anymore. Bigla na lang ba yung mangyayari, Pastora? Kapag meron kang naramdaman yung pagmamahal, then eventually, wala na. It was not sudden, but it was not sudden, di ba? Pero unti-unti, ghosting daw, sabi ni Ate Gina. This can be described as definite and sad departure. Definite is yung certain, sure and sad, according kay Robertson, sabi dito. So they have left, but they have not lost. Kasi iba yung lost, iba yung left. Sino ang naiwan dito or nang iwan? Hugot lahat, ano? Di ba? Umaray tayo kapag tayo nasaktan. Wala, nagising sila. Di ba? When it comes sa love. Balik na tayo. Balik tayo dun sa topic natin. Huwag itong maritain sa isip natin, ha? Ang irritate natin yung salita ng Panginoon. Baka mamay paglabas niyo yung preaching ni Ate Nora, ng iwan, tsaka sabi natin, iwanan. So they have left their first love. Hindi ito nawala kasi we can see the distinction between leaving and losing. Sabi dito, losing, something can be lost quiet by accident. Di ba kapag may nawala ka, aksidente, hindi mo alam kung saan mo nawala. But leaving is a deliberate act. Ano to? Yung talagang intention. Intentionally, di ba yung deliberate act? Though it may not happen suddenly, hindi ito biglaan. Pero bigla na lang nag-fade yung, meron ba? Nag-fade na yung pagmamahal ng asawa natin? So Regina, nag-fade na ba? Hindi, di ba? Sabi dito, something can be lost quite by accident, but leaving is deliberate act, though it may not happen suddenly. Hindi ito biglaan, pero paunti-unti. When we lose something, sabi dito, hindi natin alam kung saan natin hahanapin, which is true. Kasi hindi mo alam kung saan mo siya nawala. Diba? Hindi mo alam kung saan mo hahanapin, pero babalikan mo kung saan ka pumunta. Pero when it comes to leave, but when we leave something, we know where to find it. Diba naiwan ko yung gamit ko, kagaya kay ate kanina, naiwan ko yung salamin ko sa accommodation. Akala ko nawala. So sabi niya naiwan. So when we leave something, alam natin kung saan natin hahanapin, 'di ba? So ito yung differentiate yung pagkakaiba ng leaving at saka losing. So makikita natin dito ang mga Ephesians, they have left, they abandoned, inabandon na, napakasakit nun. Inabandon na. Inabandon nila ang kanilang first love. Di po ba? So sabi dito, this busy sila yung mga church na busy, separated, sacrificing church. Sabi dito, yun nga napansin natin, troubled heart na naman. So puso, they have the heart trouble. They have abandoned their first love. So sa verse 2, sabi dito, gumagawa sila, they have displayed work, they do the labor, they have patience, they have endurance, but these qualities were not motivated by love for Christ.
So it is possible pala na tayo ay gumagawa, tayo ay nagpapakapagal, pasensya, yung endurance, yung perseverance natin, pero we are not motivated by love for Christ. Pwede pala yun. We are doing it only dahil sa pangalan ng Diyos, di ba sinasabi natin, but yung true na service na is wala na. Kasi they're doing only as a responsibility. Responsibility is iba sa commitment. Kasi commitment, it comes from yung merong pagmamahal. Ginagawa mo ito, you have the commitment kasi i-commit mo. May commitment ka para sa ating Panginoon. But the responsibility is, ginagawa mo lamang ito kasi yun ang kailangan. Wala nang ibang gagawa, so gagawin ko ito. Ito yung naiatas sa akin. So they're doing this, they have these qualities, pero hindi sila motivated. They are not intentionally, yung intention nila is wala yung pagmamahal sa kanilang puso. So makikita natin dito na when we left their first love, hindi ito biglaan, sabi kanina, paunti-unti. Paunti-unti, anong nangyari? 'Di ba? Sa pakunti-kunting bagay, then bigla na lang mawawala. So paunti-unti, a-attend tayo ng Friday service, once a month, ba? Hanggang sa unti-unti na lang. Kasi iba yung may salitang drifting. Iba yung drifting, yung papalayo na, di ba? So makikita natin dito, pero they intentionally left their first love. They abandoned, sabi dito, you have abandoned your first love, yung unang pagmamahal. Sabi dito, the problem was serious. Sabi dito, without love, all is in vain. Doon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Anong sabi doon? The love chapter. Nailagay ko ba dito? Ayan. Do I speak with the tongues of men and of angels, but have not love? I have become sounding brass or clanging bell. Sabi dito. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could move mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, sabi dito, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. So ito yon, kung walang pagmamahal, sabi dito, without love, all is in vain. Without love, the world will be in chaos. Diba? Kasi kung hindi mo mahal ang kapatid mo, the opposite of love is hatred. So kapag once na hate ka sa gagawin mo yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Pero kapag merong pagmamahal sa puso mo, sa ating Panginoon at sa mga kapatid mo, sa kapatiran, masusolve po lahat yon. Ang sabi ni Spurgeon, a church has no reason for being a church when she has no love within her heart, or when the love grows cold, it loses love, it loses all. Diba? Kapag ang isang simbahan pala ay wala ng pagmamahal sa kanyang puso, we are talking to this sa ating mga mananampalataya. If there's no love anymore in our heart, sabi dito, and when the love grows cold, sabi dito, the church has no reason for being a church. And this will lose love and lose all. Mawawala itong lahat. Kasi makikita natin dito na kapag once you are loved, mahal mo ang kapatid mo, tutulungan mo siya, gagawin mo, i-uplift mo siya, diba? I-encourage mo siya. Pero kapag once na walang pagmamahal sa puso mo, kakayaan mo lang yung kapatid mo, ay pahala siya sa buhay niya. Diba ganun tayo? But I pray na sana dito sa ating church, na kahit man tayo ay merong mga diversity, meron tayong, na-raise tayo ng iba't ibang mga pamilya, but we have come into this church at yung mga differences natin na yun ay magsama-sama. We come to unity para tayo ay magmahalan. Mahalin mo kung ano yung
kapintasan ni kapatid mo. Tanggapin mo kung ano yung kahinaan ni kapatid mo. Kasi sa yun eh. Pagkos ang gawin mo is, tulungan mo siya kung ano yung kahinaan ng ating kapatid. Kasi kailangan natin ng pagmamahal, the love of God. Amen po? Naiintindihan po? Puso ito. So, problema sa puso ulit ito. Amen. So, sabi dito, what is first love? Ano nga ba yung first love? How do you define first love? Love at first sight. How do you define? Nakailang oras na po ako? Pa-check po, 11. So how you define first love? Sabi dito, it is the devotion to Christ that so often characterize the new believer, di ba? Sabi dito, we are fervent, di ba? Tayo ay masigasig doon, yung talagang kahit ibala mo sa kanyon, yung mga ano namin doon sa probinsya noon, kapag bagong mananampalataya ka noon, when you believe in Jesus Christ, new believer, sabi dito, di ba napaka on fire ka, mainit, di ba? Personal in excited ka. Tapos ano pa, openly displayed. So nakikita mo ito sa outward appearance. Makikita mo yung bagong kapatid nga pag siya ay bagong mananampalataya sa ating Panginoon, when he believed Jesus Christ nung siya ay naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon, it's like in the honeymoon love stage, diba, of the husband and wife. So makikita natin dito, diba pag bagong kasal, pag bagong boyfriend, diba, o kilig ka pa. Diba, andun pa yung, anong tawag dito? Sa mga may asawa, sa mga mag-aasawa, andun pa yung kilig. Kilig to the bones na sinasabi, na kapag na-touch lang yan, merong, anong tawag dito? Electric, spark, nag-spark pa. Diba makikita natin dito? Sa mga may asawa, meron pa bang spark? Spark. Wrong spelling na, 'di ba? So they are in the honeymoon stage. 'Di ba gano'n naman tayo kapag ay sige, ako na, ikaw na magpresentang mag-praise and worship, ikaw na magpresentang mag-Bible reading, ako na. 'Di ba? Kasi nga you are on fire during that time nung una mong nakilalang ating Panginoong Hesus. Nanampalataya ka nung nakita mo nung ang Panginoong Hesus, 'di ba? God brought us from darkness to light, kasi naliwanagan ka na, naiintindihan mo na ano yung ginagawa mo para sa ating Panginoon. And you're doing it kasi mahal mo siya. Kasi 'di ba kapag ano ginagawa mo kapag mahal mo yung asawa mo or nililigawan mo? 'Di ba ginagawa mong lahat? May regalo, 'di ba ginagawa mo lahat? It was motivated by love. Para ano? Para sagutin? Makikita natin dito, di ba? Honeymoon love, Kuya Jess. Ikaw yung binigyan ng regalo? Wala. Ikaw ang binigyan ng regalo? Wala din. So, iyon po yun. So, ito yung mga characteristic. It is the devotion. When we say devotion mo yan sa ating commitment mo yan sa ating Panginoon. At makikita yon through outward appearance. Oo, hindi. Di ba naranasan natin lahat to? Diba? Kapag ikaw magpuri sa Panginoon, talagang napakaano ka, talaga on fire ka. Kapag gagamitin ka sa harap, okay. Diba? Talagang ano ito sa Panginoon. We're doing it for God kasi mahal mong ating Panginoon. You are motivated with love. Sabi dito, it is true that the matured married love deepens and grows richer. It is also true that it should be never lose the excitement o sa mga asawa. Never lose the excitement and wonder of these honeymoon days. When a husband and wife begin to take each other for granted, but natitake for granted na, anong nangyayari? And life becomes routine, then the marriage is in danger. Sa tagal na nilang mag-asawa, ang sabi nila parang magkaibigan na lang kami. Diba? Parang magkaibigan na lang kami. At malapit na matapos. Yun. So makikita natin dito na kapag tinake for granted ng mag-asawa,
anong mangyayari? The marriage is in danger. Same thing sa atin. If we take for granted na noon ang ating pagmamahal sa ating Diyos, sabi during that time we are on honeymoon stage, sabi dito, makikita natin dito, yes, meron totoo ito na minsan wala na yung excitement, pero anong nangyayari kapag once na alam mo yung pagmamahal mo, you are matured enough sa pagmamahal mo sa asawa mo, then, tawag dito, lalong tumatagal, lalong silang nagmamahalan. Diba? Kasi kilala mo ng bawat isa. So, naiintindihan mo kung noon is hindi mo patanggap yung ugali niya, hindi pa rin tanggap hanggang ngayon. Natulog na lang. Diba? So, makikita natin dito na ito yung ano natin. Diba? Never lose the excitement. Diba? Ibalik-balikan. Diba? O, anong nangyari? So, dapat wag nating i-take for granted ang isa't isa. So, sa mga mag-aasawa dyan, paalala, love courtship and marriage na, pasensya na, iba na yung napuntahan. Pero po, ito po yun. Ano po? So, we should not taken for granted yung ating pagmamahal. So, sabi dito, nabanggit ko kanina, possible pala na nagsuserve sila, nagsasuffer sila sa pangalan ng ating Panginoon, and yet they really not love Jesus Christ. Ang Ephesian believers, the churches during the time, they are busy maintaining their separation. Diba? Separation kasi they are separated kasi nga they are, makikita natin, they are doctrine. So ano sila, they are, tawag dito, ino-oppose nila kapag yung mga evil, they hate the evil yung ginagawa ng mga masasama. But yet, they were neglecting the adoration, which is true. Yes, we are doing the service, we are doing the ministry, pero nakakalimutan na natin kung sino ang ating iniibig, who is our adore. Labor is no substitute for love. Magtatrabaho muna ako dito. Magtatrabaho muna ako. Mag-a-abroad tayo, or gagawa ka, magtatrabaho ka, mag-overtime ka. It does not show the love. Kasi priority mo ang asawa mo, di ba? Mag-overtime ka, ipapakita mo na mahal mo siya kasi nag-overtime naman ako. So, maiintindihan yun ni mahal. Labor is no substitute. Huwag nating i-substitute yung pagpapagal sa ating pagmamahal. And neither is a purity substitute for passion. So, ang dawag dito, labor, sige, sasabihin natin, for example, labor. Sige, magpe-praise and worship ako, magpapaawit ako. Pero, wala yung pagmamahal na para sa ating Panginoon. Gagawin nga lang niya ito eh. Gagawin lang niya ito. Gagawin niya lang yung ministry, yung service, pero walang pagmamahal. Sinasubstitute na niya yung sige, tutulong ako sa churches, tutulong ako sa church, mag-aayos ako ng upuan, kasi dito ko ipapakita kung paano ko, ano yung pagmamahal sa ating Diyos. Kumbaga, iba na, napunta na doon sa service, which is, dapat mapunta yun sa adoration sa ating Panginoon. Yung pagmamahal sa ating Panginoon. At sabi dito, the church must have both. Sabi dito, dapat may kasama ito dalawa. Pagmamahal and then the passion. Magkasama at magkasama yan. Love and passion. Kung ano yung passion mo, yung anong ninanais ng puso mo. Kasi hindi mo gagawin ang isang bagay kung hindi mo ito malapit sa puso mo. Kung hindi ito yung ano sa puso mo. So gagawin mo yung pagtutugtog, the multimedia, kasi malipit ito sa puso mo. This is the desire ng iyong puso. Gagawin mo ito para sa ating Panginoon dahil mahal mo ang ating Diyos. The adoration of Jesus Christ. Mahal natin siya, kaya natin gagawin ito, hindi dahil lamang sa naiatang sa atin. Amen po? Sabi dito, the word of the Lord kay Jeremiah sa Jeremiah chapter 2 verse 3 to 5. Go and proclaim in the ears of Jerusalem, saying, I remember concerning the devotion of your youth, the love of your betrothals, your following after me in the wilderness, through a land not sown. Israel was holy to the Lord, the first of his harvest. Sabi dito, what injustice did your fathers find me, that they went far from me? Ano yung ginawa ng iyong mga ninuno? Sabi dito,
Diba, during of your youth, diba? When it comes sa mag-asawa, diba, makikita natin the devotion of your youth. Makikita natin to, pero anong nangyari? Sabi dito, anong ginawa ng inyong mga ninuno that they went far afar from me? Ito ang sabi ni Jeremiah. Punta na po tayo doon sa command. Ilang oras pa, kuya? Lapit na? 10 minutes. Command. Ano yung command ng ating Panginoon doon sa tatlo, doon sa verse 5? Remember therefore where you have fallen. Repent and do the first works. Remember, the first one. Remembering where they used to be in their love for the Lord and for one another. Di ba ang Panginoon, namatay ang ating Diyos when we are still sinners? Di ba? Mahal niya tayo. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak nung tayo ay makasalanan pa. Alalahanin natin, remember, pagbabalik tanaw kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay, yung katapatan, yung kabutihan ng ating Diyos. Dito sa churches na to, ang kanilang pagmamahal, inabandon nila ang kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Now, in order to do this, sabi dito, ano yung command ng ating Diyos? Alalahanin mo yung katapatan ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Ano yung ginawa sa atin ng Diyos nung tayo'y unang nakakilala sa Kanya? Niligtas niya tayo. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Binigyan niya tayo ng buhay ng walang hanggan. Ano pa, kung tayo manalangin noon, di ba parang ang lakas mo kay Lord, sagot agad ang prayer mo, di parang ganon? Nung tayo ay may sakit, God is the one who healed us. Siya ang nagpagaling sa atin. Nung tayo ay nawalan, nung tayo ay nakulangan, anong ginawa ng Diyos? God is the one who provide. Nung tayo ay nasa kasagsagan ng ating bagyo, ng ating buhay, anong ginawa ng Diyos sa atin? God is the one who restore us. God is the one who comfort us. Diba? So makakita natin dito na hindi tayo iniwanan ng ating Panginoong Diyos. Alalahanin natin yung katapatan, yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kulang pa ba yun? Ang mga Israelites during that time, the goodness and faithfulness of God during in the wilderness, 40 years sila doon, anong ginawa ng Diyos? Nagpahulog siya ng mana at saka yung quail, yung pugo, di ba? Kasi nagreklamo na sila na puros tinapay na lang. Di ba? So yun. And then, during the day, anong ginawa ng Panginoon? Nag-provide siya ng pillar of clouds para hindi sila mainitan. At sa gabi, meron silang ilaw. So saan ka pa? Pero ang ginawa ng mga taong ito, ng mga Israelites, what they did? Nagreklamo pa rin sila. God is already provide their needs. God already, tawag din yung Exodus, yung paglabas nila, di ba makikita natin dito through Moses? Tinulungan sila ng ating Panginoong Yesus, pero pagkatapos nun, nakakalimutan na naman nila yung ginawa ng Diyos, kasama nila during that time. Yung prophet, pero tayo ngayon, wala nang mga prophet sa araw na ito. But we know ng ating Panginoong Diyos ay patuloy pa rin kumikilos sa ating buhay. In Luke chapter 15 verse 17 to 19, the prodigal son, di ba yung anak na kinuha niya yung mana niya? Di ba lumayas siya? When he was in the pig pen, sabi dito, di ba kasama niya yung mga baboy? Kasi nakikikain na rin siya sa pagkain ng mga baboy. Anong nangyari sa kanya? The first step in restoration was remembering what life was like back in his father's home. Diba? Ang mga alila, ang mga servants, kumakain sila 3 times a day, may snacks pa. Pero ako, sabi ng anak na umalis, nakikikain siya sa pagkain ng mga baboy. So the prodigal son, the first step na ginawa niya para ma-restore yung pagmamahal niya sa kanyang ama, inalala niya kung ano yung kalalagayan niya nung siya'y nasa palasyo, di ba? Tawag dito, yung damit niya siguro nakaano pa siya, may mga signet pa siya, di ba? Kumpleto siya, may mga tawag dito, mga servant siya, di ba? Pero nung siya'y umalis, humiwalay sa kanyang ama, iba yung naranasan niya. So nag-isip siya,
inalala niya yung kalalagayan niya during that time, the privilege, sabihin na natin privilege, yung pribilehiyo niya na nararanasan niya during that time sa bahay ng kanyang ama. Same thing with us. If the love will grow cold sa ating buhay, alalahanin natin ang katapatan ng Diyos sa atin kung paano niya tayo iniahon sa kadiliman. Kung paano niya tayo tinulungan. And we know na nandito tayo ngayon, it's all because of God. Plano ito lahat ng Diyos at lahat ay pagkilos ito ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. So that is the first one. Remember the God's faithfulness in our lives, what He has done in the past. Mayroong talagang may mga bagay na kailangan nating balik-balikan at meron ding mga nakaraan na wag na nating balikan. Diba? Dalawa yon. So sabi dito, repent and refocus on God. Sabi dito sa Acts chapter 3 verse 19, repent ye therefore and be converted so that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Diba yung ano ito ni Peter? Yung nag-preach siya, diba? Repent and be converted, sabi na that your sins may be blotted out. In Hebrews chapter 12 verse 1, sabi dito, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, nalagay, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ano sa Tagalog yon? Iwaksi. Let us lay aside the sin that easily entangles us doon sa NIV. Yung mga kasalanan, yung mga kabigatan na ginagawa natin upang sa ganon we could run with patience the race para tayo ay magpatuloy. I think na-preach ko na dito noon yung focus on God. Diba kapag ikaw ang isang mananampalataya ay nahahalin tulad sa isang atleta, yung marathon. When we are doing the marathon, diba ang goal mo is to finish the race, makalating dun sa finish line. So what we did is, may mga distractions tayo sa ating buhay. May mga kasalanan tayo na patuloy nating ginagawa at hindi natin mabitaw-bitawan. Kapag ang runner, di bang suot nila yung manipis na damit? Magagaan at saka yung ano sa hangin, di ba? Para hindi sila anong tawag doon, kuya? Aerodynamics, yun. So para pag tumakbo sila, hindi maano sila sa hangin kasi maanohan sila mabilis, di ba? Or yung paglakad yan. Kasi hindi ka pwedeng maglakad na marami kang bit-bit. Paano makakarating doon? Mangangalay ka. May distraction pa mamaya, natapilok ka pa. O di stop ka na naman, na-stumble ka. Hindi ka na naman makapagpatuloy. Same thing sa ating paglakad sa ating Panginoon. Sa patungo sa ating Panginoong Jesus. Let us lay aside every sin, sabi dito, yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, sa ating buhay. Ano yung nagpapabigat sa atin? Na hindi natin mabitaw-bitawan. Pats? Na hindi natin mabitaw-bitawan? Mga bisyo, di ba? Mga bisyo, mga bagay na nagdi-distract sa atin. Anong gagawin natin? Focus, di ba? Realign. Na-preach ni Ate Ima noon, realign. Focus, refocus. Kung na-out of focus ka, anong gagawin mo? Balik ka ulit. Huwag kang titigil. Di ba? Kasi ang marathon, yung marathon is yung mahina, hindi yun yung hindi yun yung pabilisan na makarating sa finish line. No. Marathon is, anong tawag doon? Yung makarating ka doon sa finish line. So kahit na na-stumble ka na naman, kagaya ng run of the, yung pagong at saka yon? Yung kuneho, 'di ba? Si pagong paunti-unti lang siya, yung kuneho tumigil siya kasi akala niya na siya, 'di ba? So mo na siya, petiks mo na siya. Yun pala naunahan na siya ni pagong. But when it comes sa ating spiritual life, etong sinasabi dito, nakakatawa pero anong tawag dito? Ito yung totoo. This is the command of our Lord Jesus Christ that we should repent. When we say repent is talikuran, pagsisihan, and refocus sa ating Panginoong Diyos.
Bumalik tayo sa focus. Kung na-out of focus ka, balik ka sa focus. Kung may distraction sa katabi mo, ipag-pray mo. Lord, na sana hindi ako i-distract nito. I-pray over mo. Diba? Sa mga katrabaho natin, sa pamilya natin, sino pa na nagdi-distract sa atin, lalo na sa trabaho, ang mga katrabaho, number one yan na magpaano sa atin, di ba? Nakaka-distract talaga when it comes sa atin. Pero ang sabi ng ating Panginoon, focus ka lang anak. Focus ka sa pagsunod sa akin. Amen po? Kapit na. Pangatlo, repetition of first love. Restoring the original fellowship that was broken by our sin and neglect, ito yung gagawin natin. So, babalik-balikan mo yung unang ginagawa mo noon. Pastor Julius, kung noon ikaw ay naniligaw kay Pastor Regina at binibigyan mo, ikaw walang niligawan niya. Correction. Pastor Regina, nagre-regalo ng mga bulaklak, 'di ba? Na kailangang sunduin sa trabaho kasi magtatampo pag di nasundo, 'di ba? May ganon. 'Di ba nasusunduin? Kailangan kasi 'yun yung ginagawa mo nung una, 'di ba nung nililigawan mo, kahit na ang layo-layo yung trabaho niya, sige, mag-aantay ka. Kahit nag-overtime siya, sige, mag-aantay ka. True or no? Tama o tama? Tama. Tama o tama. 'Di ba? Babalikan mo nga 'yun. Kasi nga, repetition. Repetition means gawin mo, balikan mo yung unang ginagawa mo noon. When it comes sa ating pag-ibig sa ating Diyos, balikan mo kung ikaw ay hindi na nananalangin. Balikan mo kahit 2 minutes lang hanggang sa paunti-unti maging 5 minutes. Balikan mo. Bible reading and meditation. Honestly, last year, hindi ko nasundan ang Bible reading talaga ni Pastor Julius. Honestly, aray ko po, tinamaan po ako. And thank you, Lord, kasi my prayer for this is masundan. Ngayon, chronological na. Chronological na yung ni Pastor Julius. Mas madali nang masundan kasi hindi ka mag-skip-skip, di po ba? So kung noon ay hindi mo binabasa ang iyong Biblia at malinis pa ang Biblia mo, hanggang ngayon hindi pa punit, umpisahan mo ng buklatin. Pampagin ang mga nasa alikabok o maraming turab. Turab na turab. Sabi dito, pangatlo, obedient service. Kung noon is pasulpot-sulpat ka lang kapag free time mo, kapag kapag maluwag ka. Pero ngayon, anong gagawin mo? Babalik-balikan mo at magiging consistent ka na. Kung lulubog lilitaw tayo, sino na ang namumuro dito? Aray ko po, sabihin natin aray ko po kasi namumuro na ako. Malapit na tayong buminggo. Di po ba? So, obedient in service, di po ba? Babalikan natin kung ano yung ginagawa natin noon nung tayo ay unang nakakilala sa ating Panginoon. When it comes to worship, kung nagwo-worship ka noon lang noon, sabi dito, they are worship, they have a lips service. Di po ba? Yung ni Pastor nun sa Isaiah 29:13, these people will only come to me by their lips, their mouth service. Pero yung heart nila is malayo sa akin. When we come to worship, natakal ni Kuya Jess last Tuesday yung the heresy of the worship. When we do worship, alamin natin, gawin natin that makikita natin saan ba yun yung God love the worshipers in spirit and in truth. Ano na po yun? Nakalimutan ko na. Diba? Yung spirit and in truth that yung pag-worship natin sa ating Diyos. Kung noon is nagwo-worship lang tayo sa ating labi kasi alam natin yung kanta. But if you are in love with Jesus Christ, yung lyrics ng kanta, ramdam mo, alam mo. Ang sabi dito, yung tunay na worship pala is nararanasan natin when we are down. Kasi doon mo naiintindihan yung lyrics ng kanta. Hindi mo siya maiintindihan kapag ikaw ay masaya, kapag wala kang problema, but when you are in your deepest moment, doon mo maiintindihan kung ano yung ibig sabihin ng kinakanta mo. Ramdam mo, tagos sa puso mo in every lyrics na binabanggit na kinakanta natin. Because we know that we love Jesus. Noon, sharing the gospel, di ba, nung tayo bagong mananampalataya, di ba, kapag hindi mo makontain, narinasan nyo na yan, na gusto nyo kalahat ng katabi mo,
i-share mo yung yung salita ng Panginoon. Hindi ka mapakali kapag hindi mo naiaano yung gospel, 'di ba? Sa bus kasi sa Pilipinas it's open, pero dito hindi gaano dito. Pero sa mga katrabaho it's okay. Pero during that time nung tayo pa ay nasa Pinas, 'di ba? 'Di ba hindi mo ma-contain kasi gusto mong i-share din kung ano yung nalalaman mo, kung ano yung nararanasan mo, na ito yung naano ko sa ating Panginoon, ito yung naramdaman ko, ito yung naranasan ko, ito yung ginawa ng aking Diyos sa aking buhay. Sabi dito, balikan natin kung ano yung ginagawa natin. If we neglect this 5, meron pang iba dyan, if we neglect, kung noon is nagpapaawit ka, balikan mo, magpaawit ka. Lumapit ka sa ating Diyos at magpagamit ka uli sa ating Panginoon. Kasi ang sabi dito na kapag yung ating gifts and talents, dapat i-offer natin ito sa kapurihan ng ating Diyos. But it was motivated by love, hindi para mapuri ka ng katabi mo. Ay, ang galing nitong kumanta, ang galing nitong mag-gitara, ang galing ng magpiano. No, it's not. Gawin natin ito kasi mahal natin ang ating Panginoong Diyos. Repetition of first love. Balik-balikan natin ang ating pagmamahal sa ating Diyos. Gawin natin kung gaano tayo kainit noon. Ibalik natin ang ating pagmamahal sa ating Diyos. Kung noon is ang ilaw mo is aandap-andap, that God will ignite. Tindihan niya yung ating nararamdaman. God will steer the hearts of His people, di po ba? God will God will move in our hearts if our heart is willing to yung open tayo. Kasi kahit na ano ng ating Panginoon, kung yung puso mo is nire-reject mo, walang mangyayari. So mga kapatid, sa oras na to, ang gawin natin is, let us open our hearts to Jesus. Kung problemang puso, ito, pag-uusapan natin, let us consult to Jesus Christ. He is the one who is expert. He is the one who diagnose. He will examine us kung ano yung kalalagayan ng ating puso. And He will the one na siyang magpapagaling kung ano yung karamdaman natin sa ating spiritual na pamumuhay. I'm not talking about literal, but yes, it can be. Ang Diyos nagpapagaling sa ating physical, but I'm talking more on spiritual. The spiritual situation, kalalagayan, condition ng ating buhay. Manumbalik tayo sa Diyos, ibalik natin ang ating unang pagmamahal sa Kanya because God, sabi dito, or else I will come quickly. Sabi dito, and remove your lampstand from its place unless you repent. He will remove their light and His presence. Sabi dito, when the lampstand was removed, they could continue an organization but no longer a true church of Jesus Christ. Iba yung Ephesians, wala na. It is a heap of stone na lang siya. It would be the church of Ichabod where the glory have departed. Itong Ichabod during the time yung Ark of the Covenant. Ito, nawala yung glory. The glory had departed. So makikita dito, yes, mga churches, mga bilang mananampalataya sa ating Panginoon, alam natin na gagawin natin ito kasi mahal natin ang ating Diyos. Balikan natin ang ating pagmamahal sa ating Diyos. In our conclusion, sabi dito, our God, our Heavenly Father, is not pleased when we love Him partially, superficially, but God is longing for us to love Him wholeheartedly and genuinely. We need to bring back and restore our first love to Jesus. We not be able to reciprocate. Hindi natin ito masuklian. Hindi natin maano yung talagang yung in full goodness and faithfulness of God in our lives. But the least that we could offer in our life is totally surrendered to Him, keeping His commandments, doing His will, and every service that we do, it should be founded and motivated by love for Him. Amen po. So lahat ng gagawin natin, it was founded and motivated for our love to Jesus Christ. Ang title po ng ating series sa umagang ito, When Love Grow Cold,
remember, repent, and repeat. Alalahanin, talikuran, at balikan. Ibalik muli ang ating pagmamahal sa ating Diyos na buhay. To God be all the glory.